Nagsisimula ang palabas kay Chan, isang batang babae mula sa isang mayamang pamilya na nakatira kasama ang kanyang lolo. Isang araw bago ang kanyang pakikipag-ugnayan, pinangarap niya ang kanyang mga magulang at sinabi sa kanya ng kanyang ina na sa Monk University makikita niya ang buhay na hinahanap niya. Kinabukasan nagpasya si Chan na ibenta ang lahat ng kanyang mga regalo sa pakikipag-ugnayan, isinuot ang kanyang kaibigang si Nai sa kanyang damit pangkasal at pinatakas siya. Nang malaman ng nobyo na nawawala siya, pinasunod niya ang mga tauhan ng kanyang lolo, ngunit nagawa niyang makawala. Nakatanggap siya ng mensahe na bukas ng tanghali ay ang huling deadline para mag-apply sa kolehiyo, para lamang malaman na kinansela ng kanyang lolo ang lahat ng kanyang mga credit card. Nang malaman niyang bumili siya ng tiket para umalis sa bayan, naalala niya kung paano niya sinabi sa kanya na ang kanyang ama ang sanhi ng pagkamatay ng kanyang ina at walang tunay na pag-ibig. Binago ni Chan ang kanyang hitsura pagdating sa bagong lungsod. Habang naglalakad, hindi niya sinasadyang nakipagpalitan ng mga bag sa isang lalaking nakasalubong niya maya-maya habang sinusubukang bumili ng pagkain, na pagtanto niyang inilipat na ang bag. Ngayon nang walang pera, nagsimula siyang mamalamos, ngunit nahihirapan dahil sa kanyang magarbong hitsura. Napansin at tinuturuan siya ng isang lalaki kung paano mabisang mamalamos. Pagkatapos ay tumungo siya sa isang konsyerto ng isang sikat na mga awit, si Sai, na pumunta sa kanyang kamahalan. Sa konsyerto nakita niya ang mga tauhan ng kanyang lolo at tumakbo. Samantala nandoon din ang mga tauhan ng ama ni Sai para ihatid siya sa kasal ng kanyang ama, na kapag tumanggi siya ay kukunin siya ng puwersa. Sinabihan sila ni Sai na maghintay sa labas habang nagpapalit siya, ngunit sa halip lumabas siya na nagkukunwaring babae. Mabilis nilang napagtanto na siya iyon at hinabol siya. Habang tumatakas si Chan, nakita niyang nagbabago si Sai at pabigla-bigla siyang niyakap para hindi makita. Dinadaanan nila ang mga gwardya nang hindi nakakakuha ng atensyon. Nang makita ni Sai ang mga tauhan ng kanyang ama, hinayla niya ito para halikan para mapanatili ang kanyang saplot. Pagkatapos humingi siya ng paumanhin, ipinaliwanag na hindi niya sinasadyang halikan siya. Nang aalis na siya, pinigilan siya nito sa pag-aakalang nag-aalok siya ng autograph. Napagtanto niyang wala siyang ideya na siya ang sikat na mang-aawit, si Sai. Pagkatapos ay humingi siya ng tulong sa kanya upang mahanap ang kanyang bag, na nangangakong kalimutan ang halik kung tutulong siya. Magkasama kinuha nila ang kanyang bag, ngunit tumanggi siyang ibalik ito maliban kung tutulungan siya nito bilang kapalit, at isinama siya nito sa kasal ng kanyang ama. Sa kasal, isang babae ang lumapit at nagseselos, nagtanong kung sino si Chan. Hinawakan ni Si ang mikropono at inanunsyo siya bilang kanyang karapatang-ari na nag-ambala sa seremonya. Nagalit si Chan at nakipagtalo sa kanya, at para pakalmayan siya, naglagay siya ng pera sa kanyang bulsa. Ang ama ni Si ay nagpahayag ng hindi pagsang-ayon sa kanilang pakikipag-ugnayan, at habang kumakain si Chan, hindi sinasadyang nabuhusan niya ang kanyang sarili ng tubig at napunta sa isang mahirap na sitwasyon. Sinusubukang maglinis, ngunit sa halip ay nagdulot ng gulo. Sinubukan niyang umalis, ngunit hinabol siya ng mga gwardya. Nagkasundo si Sai at ang kanyang ama. Tatanggalin niya ang kanyang pakikipag-ugnayan kung kanselahin ng kanyang ama ang kanyang sariling kasal. Sumang-ayon si Sai at kalaunan pumasok si Chan sa isang dressing room at nakahanap ng gown. Nang hindi niya namalaya na bumalik na siya sa kanyang orihinal na hitsura, nakilala niya si Joe, ang lalaking pinagpalit niya ng mga bag. Hiniling niya sa kanya na i-zipper ang kanyang damit, at kapag lumabas siya, nakita niyang nagmamaneho si Sai na naiinis sa kanya para sa lahat ng kanyang mga problema. Kinabukasan nag-apply si Chan sa kolehiyo at nakita niya ang mga tauhan ng kanyang lolo. Muli siyang nagiba ng tingin para makalampas sa kanila. Pagkatapos mag-apply, napansin niya ang isang larawan ng kanyang ama sa dingding at nalaman mula sa isang propesor na isa siya sa mga pinakamahusay na guro sa kolehiyo. Siya ang pinuno ng unyon ng mga mag-aaral, at pagkatapos niyang magtapos, wala nang nakarinig mula sa kanya. Nang makipagkita si Sai sa kanyang manager, nalaman niyang nag-viral ang isang larawan nila ni Chan. Si Sai ay mukhang hindi naabala at ipinaubaya na sa kanyang manager ang bahala. Isang reporter ang tumawag sa manager ni Sai na tumugon sa pagsasabing isa lang itong hindi pagkakaunawaan at si Chan ay katulong lang ni Sai, wala nang iba pa. Pagkaraan pumunta si Chan sa kanyang silid sa dorm at nakilala si Chang na naging kaibigan niya. Ipinaliwanag niya na mayroong 3 sikat na tao sa campus.
Ang una ay si Joe, ang student president na mahusay sa akademiko at sa basketball. Ang pangalawa ay si Lynn, isang suwail na estudyante na kinatatakutan ng lahat. At panghuli na riyan si Sai, ang pinakasikat sa lahat na may malaking tagahanga na sumusunod. Sa sandaling makita siya ni Chan, tinawag niya itong Diablo at sinabing gusto niya itong hampasin. Binalaan siya ni Chang na maraming tagahanga si Sai at pinayuhan siya nito na huwag siyang guluhin para maiwasang matiwalag. Sinabi sa kanya ng isa sa mga kaibigan ni Sai na nasa campus ang kanyang kasintahan, ngunit sumagot si Sai na wala siyang kasintahan at hindi niya ito kilala. Habang papalayo si Chan, hindi niya sinasadyang nabangga si Joe at ang kanyang mga kaibigan na humantong sa isang mainit na pagtatalo. Dumating ang security, napansin na bago siya at hinihingi niya ang kanyang ID na napagtanto niyang umalis siya sa kanyang dorm room na nagresulta sa pansamantalang pagpapaalis sa kanya sa kolehiyo. Sinabi sa kanya ni Chang na bumalik siya sa kanilang silid upang hanapin ang ID, ngunit tila kinuha ito ni Joe at ng kanyang mga kaibigan at kailangan niyang maghintay hanggang sa susunod na araw upang makakuha ng kapalit. Maya-maya nakatanggap si Chan ng tawag mula sa kanyang lolo na nagtatanong kung nasaan siya. Sinabi niya sa kanya na nasa Yuncheng siya at wala nang planong bumalik, pagkatapos ay ibinaba ang tawag. Nagtungo siya sa isang restaurant, ngunit pagkatapos niyang kumain napagtanto niyang wala siyang sapat na pera. Upang malutas ito, nag-rip siya ng isang piraso mula sa isang poster ng Sai at nagsulat ng isang IOU. Nang matuklasan ng may-ari ng restaurant kung ano ang ginawa niya, pinahuhugas niya si Chan ng mga pinggan bilang parusa. Dumating si Chang upang tulungan siya, ngunit habang naghuhugas sila nadulas at nabasag ang ilang pinggan. Sinisisi ni Chan ang lahat kay Sai at sinabing kung sakaling makita niya ito muli, sasampalin niya ito. Pagkatapos ay ibinunyag ni Chang na si Sai ay talagang kaklase nila. Kinabukasan sa klase, ipinakilala ng guro si Chan sa mga estudyante. Ang tanging bakanteng upuan ay nasa tabi ni Si. Nang makaupo si Chan, inilahad niya ang kanyang kamay para salubungin siya, ngunit tumanggi si Si na makipagkamay sa kanya. Iginiit ng guro na dapat niyang tretuhin ng magalang ang kanyang mga kaklase, kaya atubili siyang nakipagkamay sa kanya ng may malinaw na kawalang interes. Habang sinisimulan ng guro ang kanyang lecture, inilapit ni Chan ang kanyang upuan sa harapan, ngunit hiniling siya ng guro na bumalik sa kanyang nakatalagang upuan. Habang tinatitigan niya si Sai, sinabi niya sa kanya na dahil lang sa umaarte siya na parang hindi siya kilala, hindi ibig sabihin tapos na ang lahat. Sumagot siya na hindi niya namalayan na may kukuha ng kanilang larawan at ipopost ito online. Hiniling niya sa kanya na kalimutan ang nangyari, ngunit tinapakan niya ang kanyang paa dahilan para mahulog siya sa kanyang upuan. Pinahinto sila ng guro at pinarusahan silang dalawa sa pamamagitan ng pagtatalaga sa kanila na maglinis ng kolehiyo. Pag-alis ng guro, nagkukumpulan sa kanya ang mga tagahanga ni Sai, ngunit sinundan siya ni Chan kaya medyo kinakabahan siya. Sinabi niya sa kanya na maaaring malutas ang anumang problema, ngunit sinuntok siya nito at nahulog siya sa lupa. Pagkatapos kinaladkad siya nito para maglinis. Nagsimulang mag-usap ang ibang mga estudyante sa paligid ng campus na tinatawag siyang baliw na tagahanga ni Sai, lalo na nang mag-viral ang isang video ng paghalik niya sa kanya. Gusto niyang makipagtalo sa kanila, ngunit hinayla siya ni Chan. Nang maglaon, nakilala niya si Si at ang kanyang manager na galit na inaakusahan siyang siya ang dahilan ng lahat ng kanyang problema. Sinaktan niya siya at sinabi ni Sai na walang sino man ang nangahas na saktan siya noon, kaya siya ang nauna. Sinabi sa kanya ni Chan na patuloy niyang hahampasin siya mula ngayon. Iminungkahi ng manager ni Si na maging katulong siya ni Si, ngunit tumanggi siya na nagbabanta na magkalat ng chismis tungkol sa kanya kung saan-saan. Si Chan ay nagsimulang mag-brainstorming ng mga paraan upang makakuha ng impormasyon tungkol sa kanyang ama. Lumapit sa kanya ang ilang estudyante mula sa kanyang klase na curious sa relasyon nila ni Sai. Sinabi niya sa kanila na ibubuhos niya ang mga detalye kung tutulungan siya nitong maghanap ng impormasyon tungkol sa isang alumnos. Binanggit nila ang isang silid kung saan lahat ng mga record ng mag-aaral ay itinatago na walang sino man ang maaaring pumasok maliban marahil kay Joe dahil siya ay bahagi ng unyon ng mga mag-aaral. Sinimulan ni Chan ang pagkalat ng mga chismis tungkol kay Sai. Isang gabi pumasok siya sa kwarto at aksidenteng natamba ang isang painting.
Nahuli siya ng isang guro at sinabing ang pagpipinta ay nagkakahalaga ng 100,000 na nagbibigay sa kanya ng 1 linggo upang bayaran ito. Pagkatapos ay sinundan niya si Chang na natuklasan na nagtatrabaho siya sa isang restaurant para magbayad ng kanyang tuition. Nag-aalok si Chan na tulungan siya at magtulungan. Habang naroon napansin niya si Joe kasama ang kanyang kapatid na nagsasalita ng bastos sa kanya. Nagpanggap si Chan bilang kasintahan ni Joe at hindi sinasadyang nabuhusan ng kape ang kanyang kapatid. Galit umalis ang kapatid ni Joe at hiniling ni Joe sa kanya na huwag sabihin sa sino man ang tungkol sa pag-uugali ng kanyang kapatid. Nangako siyang ilihim ito kung tutulungan siya nitong sumali sa student union at pumayag siya. Pagkatapos ay bumili si Chang ng pagkain at inumin at nagsimulang ibenta ang mga ito sa mga kaganapan sa campus. Nangongolekta din siya ng mga liham mula sa mga tagahanga ni Sai na binibigyan siya ng pirma bilang kapalit ng bayad. Binibigyan siya ni Si ng pera para pambili ng inumin para sa mga estudyante sa halip na pirmahan ang mga sulat at nag-order siya habang nakaupo. Nang malaman ni Sai na niloko siya nito, nagalit ito at pinagalitan siya. Kinuha niya ang mga gamit niya at tumakbo paalis. May swimming class sila at habang ang iba ay nakasuot ng swimwear, si Sai ay hindi. Napansin niya at pumunta siya sa kinauupuan niya. Sinusubukang itulak siya sa pool ngunit nahuhulog sa kanyang sarili at hindi siya marunong lumangoy. Imbes na iligtas siya, tumakas si Sai dahil may phobia siya sa tubig. Sa halip ay si Lin ang sumagip sa kanya ngunit nagsimulang kumalat ang mga tsismis sa mga estudyante na hindi sana siya ililigtas ni Lin. Hahayaan na lang niya itong malunod kung nakita niya ito. Ipinagtanggol niya siya, sinabing nakita niyang niligtas siya nito ngunit tinutokso siya ng mga estudyante na sinasabing may crush siya sa kanya. Narinig ni Lin at nang mapansin nila siya, nagkalat sila. Mabilis niyang ipinaliwanag na hindi niya sinasadyang magdulot ng gulo. Pagkalipas ng 1 linggo, binibilang niya ang perang naipon niya ngunit hindi ito sapat para mabayaran ang 100,000. Inilabas niya ang business card ng manager ni Sai at pumayag na makipagtulungan sa kanya. Kinabukasan binayaran niya ang pagpipinta at hindi nagtagal kumalat ang balita na siya na ngayon ang personal assistant ni Sai. Pinaupahan niya ang kanyang upuan sa klase sa mga tagahanga ni Sai na ikinadismaya nito at gumanti ito sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng mga karagdagang gawain at paulit-ulit na pagtawag sa kanya. Inanunsyo ng kanilang guro na si Sai ang nakakuha ng pinakamababang marka sa klase at inatasan si Chan na tulungan siya sa kanyang pag-aaral. Binanggit din ng guro na magkakaroon ng welcome party para sa mga bagong estudyante at hinihiling ng mga estudyante na kumanta si Sai na sinang-ayunan niya. Habang nasa klase sila, tinatitigan siya ni Chan nang hindi niya napapansin. Nang maglaon, tinulungan siya ni John na makapasok sa student council at nagtanong siya tungkol sa archive. Ipinaliwanag niya na ang pag-access ay pinaghihigpitan ngunit dinala niya siya sa silid ng student council kung saan naruroon din si Chang. Nagboluntaryo siyang tumulong at pinapalipat nila ang lahat ng upuan sa silid bilang kanyang unang gawain. Kinabukasan sa klase, ang mga guhit na ginawa niya tungkol kay Sai ay naipost mula sa isang hindi kilalang email at sinampal siya ng mga tagahanga ni Si na ikinagalit ni Chan. Tinutulungan niya si Sai sa pag-aaral ngunit nadidismaya siya kapag sinabi nitong hindi niya naiintindihan kaya nagmadali siyang magsanay. Habang nagsasanay, nagsulat si Si ng isang malungkot na kanta na tinatanggihan ng kanyang production company dahil hindi ito tumutugma sa kanyang nakasanayang upbeat na estilo na nag-iiwan sa kanya ng kalungkutan. Nang maglaon sa paaralan, kinakanta niya ang kanta para kay John na nakikinig ng mabuti at napagtanto ang kahulugan ng kanta na nadarama ang pagkabigo ni Sai. Bago ang welcome party para sa mga bagong mag-aaral, nagpadala si Lin ng isang tao upang magnakaw ng mikropono upang hindi makapag-perform si Sai. Gayunpaman, nalaman ito ni Chan, kinuha ang mikropono at hinawakan ito para sa kanya. Kapag kumakanta siya, iba ang tingin niya sa kanya. Kinabukasan sa klase, napansin ni Si na may gasgas si Chan sa kanyang kamay at binigyan siya ng benda na may larawan nito. Tinutokso siya nito tungkol sa kanyang larawan, pagkatapos ay ibinaba ang kanta na kinanta niya sa party. Bumalik sa kanyang silid, sinuri niya ang bilis ng tibok ng kanyang puso at napag-alamang ito ay tumatakbo. Iminumungkahi ni Chang na maaaring umibig siya sa isang tao. Pagkatapos, patuloy na naiisip ni Chan si Si kahit saan siya magpunta.
Kinabukasan sa silid ng student council sinubukan niyang inisin si C sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng student ID card para ipamahagi. Bumalik si Chan sa kanyang silid at nakitang galit si Chang. Tinanong niya siya kung ano ang mali ngunit sinabi ni Chang na ito ay wala at magiging maayos ang kanyang pakiramdam pagkatapos ng ilang pagtulog. Kinaumagahan sinabi niya kay Chan na ang kanyang ama ay matagal nang may sakit at nasa ospital na nangangailangan ng mamahaling operasyon. Pinapanatag siya ni Chan at nangakong tutulong. Nagpa siya siyang mag-audition para sa music video ni Sai ngunit nang pumunta siya tinanggihan siya ng mga ito batay sa kanyang hitsura determined nagpa siya si Chan na mag-apply muli sa ilalim ng isang bagong alias sa kanyang natural na hitsura. Sa pagkakataong ito nagtagumpay siya at nakuha ang bahagi. Pagbalik sa klase napansin niyang kumakain si Sai ng tsokolate kahit na pinagbawalan siya ng kanyang kumpanya na magkaroon ng tsokolate o fast food. Kung lalabag siya sa panuntunang ito mawawalan ng bisa ang kanilang kontrata. Sinabi niya sa kanya na hindi niya ito aagawan kapalit ng tulong nito sa paghahatid ng mga order. Pagkatapos makumplito ang paghahatid binigyan niya si Sai ng isang bag ng chips at tinulungan siyang mag-ehersisyo. Kinabukasan dumating siya para kunan ang video gamit ang kanyang tunay na pangalan at hitsura. At nakilala siya ni Joe na alala siya mula sa kasal ng ama ni Sai. Sa panahon ng shoot may eksenang kinasasangkutan ng piano music at nag-aalok si Chan na tumulong. Siya ay tumutugtog ng piano nang walang kahirap-hirap na ikinagulat ng lahat. Nang magsimula ang pagbaril naalala niya ang mga nakaraang aksyon ni Sai at mga hakbang sa paa nito bilang bayad. Pagkatapos nilang matapos hiningi niya ang kanyang numero at iminumungkahi na maaari silang maging magkaibigan ngunit sinabi nito sa kanya na pansamantala lang siyang mananatili. Kinukuha niya ang kanyang mga kinita mula sa shoot at ibinigay sa kanyang kaibigan. Habang magkasama sila may mga biglang kumidnap sa kanila at si Lin pala ang nasa likod nito. Tinawag niya si Si upang ipaalam sa kanya ang pagkakahuli ni Chan at ibigay sa kanya ang lokasyon. Gayunpaman nakatakas si Chan kasama ang kanyang kaibigan at nagtago sila sa isang haunted house. Dumating si Si kasama si Joe at inakusahan ni Lin si Si na nakakagambala sa kanya at ipinahayag na ayaw niyang kantahin niya ang Breath isang kantang isinulat ni Sai para sa kanya. Sinimulang salakayin ni Lin at ng kanyang kaibigan si Sai ngunit kalaunan ay nahanap ni Sai si Chan na walang malay sa haunted house at dinala siya palabas. Kalaunan ay nahanap din siya ni Lin ngunit napansin niyang baluktot ang kanyang bukong-bukong kaya tinulungan niya itong bumalik sa dorm. Habang karga-karga siya napansin niyang wala pa rin siyang malay at sa frustration hinawakan niya ang mukha niya sinasabing nakakatakot siya. Dahil mas maikli siya sa kanya tumayo siya sa malapit na bangko para abutin siya at hinawakan ang mukha nito sa parehong paraan. Pagbaba niya nadadapa siya at sumakit ng husto ang kanyang binti kaya binuhat siya ni Sai sa kanyang likod. Kinabukasan sinabi ni Sai sa kanyang manager na hindi siya kakanta ng Breath at tatanggapin niya ang anumang parusa mula sa kumpanya. Si Chan naglalakad na may sakle ay tumakbo kay Joe at nagtanong tungkol kay Si. Ipinaliwanag ni Joe na mula nang mamatay ang kanyang ina ganap na nagbago si Sai at kung gusto niya ng higit pang mga sagot dapat niyang tanungin si Sai mismo. Nang maglaon nag-usap sina Chan at Si at ibinahagi niya ang kanyang plano na bumalik kay Lin. Tumanggi si Sai na tumulong ngunit kapag binanggit niya ang kanyang ina nagalit siya at umalis. Si Chan ay gumuhit ng mga sketch ng Si at sa susunod na araw ay ipinakita niya ang mga ito sa kanya na sinasabing ang artista ay dapat na lubos na kilala siya. Noong gabing iyon niyaya ni Si Chan na maghapunan sa isang restaurant kung saan ipinagtapat niya na hindi niya ipapalabas ang kanta dahil makakasakit ito ng masyadong maraming tao. Kapag tinanong niya kung bakit ipinaliwanag niya na ang kanta ay isinulat para sa isang batang babae na pumanaw 3 taon na ang nakakaraan at ang pagpapalabas nito ay mananatili sa kanya sa palagiang memorya ng kanya isang bagay na hindi niya handang harapin. Umupo sandali si Chan bago umalis nakaramdam ng pagkadismaya dahil nang hilingin niya kay Sai na ibahagi ang kanyang kwento tumanggi ito. Napansin niya na parang nakakalapit lang si Sai sa mga magagandang babae. Nang maglaon sa kolehiyo ang kanyang mga kaklase ay lumapit sa kanya sinabing gusto niyang maging kaibigan at bumili sila ng merienda mula sa kanya. Gayunpaman pagkatapos kumain ang isa sa mga batang babae ng ilan sa mga merienda na uuwi siya sa pagkalason sa pagkain.
Lumalabas na nag-expire na ang pagkain at mabilis na kumalat ang mga tsismis sa buong kolehiyo na humahantong sa lahat upang maiwasan ang pagbili mula sa kanya. Kinabukasan habang papunta si Chan sa tindahan kung saan siya bumili ng merienda, pinigilan siya ni Sai at inalok ang kanyang tulong. Si Chan nabigo, sinuntok siya at sinabing hindi niya kailangan ng tulong niya. Si Si na determinadong tumulong ay pumunta sa surveillance room, kinuha ang footage at nalaman na may ibang taong pinakialaman ang kanyang mga merienda. Ibinigay niya ang recording kay Joe na nagpapakita nito sa student council na nagpapatunay sa pagiging inosente ni Chan. Mamaya si Chan ay naatasan sa paglilinis ng silid ng archive. Pagpasok niya nakita niya si Si doon, nagulat siya kaya napasigaw siya. Habang sinusubukan niyang umalis, na pagtanto nilang magkasama silang nakakulong. Nagsimula siyang magbasa ng kanyang libro at nakakita ng larawan ng kanyang mga magulang na nagpaluha sa kanya nang malaman niyang ang kanyang guro ay dating malapit na kaibigan sa kanila. Bigla siyang nakarinig ng insekto at dahil sa takot tumalon siya sa likod ni Sai. Si Lin na nag-aalala at nakipag-ugnayan sa security ay dumating at binuksan ang pinto para sa kanila. Halatang lasing siya, hindi niya alam ang sarili niya. Sinusundan siya nito sa kanyang dorm ngunit hindi niya maalala ang kanyang silid kaya hindi niya sinasadyang nagising ang buong lugar. Pagkatapos sa isang sandali ng paninibugho, nagtanong siya kung bakit siya nagiging malapit sa iba at iginiit na hindi siya dapat makipag-usap sa sinuman maliban sa kanya. Muntik na niya itong halikan ngunit nauwi sa pagkakatulog sa balikat nito. Dumating si Joe at iniuwi siya. Kinabukasan sa kolehiyo, lumilipad ang mga alingaw-ngaw tungkol sa kanilang gabing magkasama. Dumating ang manager ni Sai na nagpapaliwanag na may kumuha kay Sai sa kanyang dorm noong nakaraang gabi. Sinabi niya sa kanila na dahil may event si Sai bukas kasama ang mga mamamahayag na dadalo, dapat maging malapit si Chan kay Sai at kumilos bilang kanyang assistant. Kinabukasan dumating sila sa kaganapan kung saan sinabi ni Chan sa mga mamamahayag na siya ang katulong ni Sai at mayroon silang magandang relasyon. Habang hinihintay nilang makunan ang eksena ni Si Chan ay nagsimulang nanlamig kaya hinubad ni Sai ang kanyang jacket at ibinigay ito sa kanya. Nang sa wakas ay turn na ni Sai, nalaman niyang nagbago ang kanyang eksena na nangangailangan na mahulog siya sa pool. Si Sai na natakot dahil sa kanyang takot sa tubig ay nalampasan ang unang take ngunit hiniling na gawing muli ito. Nagboluntaryo si Chan na pumalit sa kanya at pumayag ang direktor. Pagkatapos niyang umakyat sa pool, nahugasan na ang kanyang makeup at natatakot siyang baka makilala siya ni Sai kaya itinago niya ang kanyang mukha at mabilis na umalis. Naglalakad sa kalye pagkatapos hinaharas siya ng isang grupo ng mga lalaki. Nakita siya ni Lin, tinulungan at ligtas na inihatid ang kanyang tahanan. Nang maglaon, dinala siya ni Sai sa isang lihim na lugar sa campus na siya lang ang nakakaalam at binigyan siya ng isang maliit na cactus na sinasabing ito ang unang pagkakataon na nagdala siya ng isang tao doon. Kinabukasan umupo si Chan kasama sina Si at Joe at pinag-uusapan nila si Chang. Nagbiro si Chan na si Chang ay dapat na isang multo dahil sa kanyang ugali na lumitaw at mawala ng misteryoso. Ang paaralan ay nag-anunsyo ng mga audition para sa Beauty and the Beast at lahat sila ay nagtaya kung sino ang makakakuha ng lead role. Nanalo si Chan sa bahagi ngunit nahihirapan sa kanyang pagganap. Pabiro niyang iminumungkahi sa guro na dapat gumanap si Sai bilang si Belle na nagpapaalala sa lahat kung gaano siya nakakumbinsi sa pananamit bilang isang babae dati. Naiinis si Sai at sinabi sa kanya na gagawa siya ng isang mahusay na hayop dahil siya ay mukhang pangit. Sa huli siya ay isinagawa bilang Belle habang si Chan ang gumaganap bilang hayop. Sa isang eksena sa piano sa dula, tumutugtog siya ng isang pyesa at kapag nakita siya ng guro, nakaramdam siya ng pagiging pamilyar na para bang may nakita siyang tumugtog sa ganoong paraan noon. Si Joe nang mapansin ang kanyang paglalaro ay napagtanto na si Chan ay talagang si Chang na nakabalat kayo. Mamaya sa gabing iyon umupo si Joe kasama si Sai at binanggit na halatang may nararamdaman si Sai para kay Chang. Pagkatapos ay direktang itinanong ni Joe si Si kung gusto niya siya, kung saan walang humpay na sumagot si Si na walang magmamahal sa kanya. Biglang nakatanggap ng tawag si Si na nagpaalam sa kanya na nahak ang kanyang computer at nag-leak online ang kantang Breath. Kinabukasan hinarap ni Lin si Si, sinabing alam niyang nalik ang kanta ngunit binalaan siya na huwag sisihin ang sino man sa kanyang gagawin.
Sa araw ng paglalaro bago ito magsimula nakahanap si Chan ng isang bote na inaakala niyang tubig at ininom ito at napagtanto lamang na alak iyon. Sa pagtatapos ng dula hinalikan niya si Sai sa entablado at nahimatay kaagad pagkatapos. Kinabukasan pagkagising niya narinig ni Chan na masama ang pakiramdam ng kanyang guro kaya nagpa siya siyang bisitahin siya. Pagdating niya sa bahay ng kanyang guro nakita niya ang larawan ng kanyang guro kasama ang kanyang mga magulang at napagtanto niyang naging malapit sa kanila ang kanyang guro. Ipinagtapat ng kanyang guro na kaibigan niya ang ina ni Chan at labis na minahal ng kanyang ama ang kanyang ina. Naglabas siya ng photo album na nagpapakita kay Chan ng mga larawan ng kanyang mga magulang at nagbabahagi ng mga kwento tungkol sa kanila. Nangako rin ang guro na tutulungan siyang mahanap ang kanyang ama. Gumalaw si Chan niyakap ang kanyang guro at umiyak. Pagkatapos umalis tinawagan ni Chan ang kanyang lolo at hiniling na sabihin sa kanya ang katotohanan tungkol sa nangyari sa kanyang mga magulang. Gayunpaman tumugon siya na may ilang bagay na mas mabuting hindi niya alam. Nang gabing iyon umupo si Joe kasama si Sai at hiniling sa kanya na sumama sa kanya upang bumili ng regalo sa kaarawan para sa kanyang lola at pumayag si Sai. Samantala si Chan ay nasa isang kafe bihis sa kanyang natural na hitsura. Habang naglalakad sina Joe at Sai nakita siya ni Sai sa kafe at iminumungkahi na pumunta sila at kumusta. Lumapit sila sa table niya at umupo sa tabi niya. Pagkaraan ng ilang sandali umalis si Sai at kalaunan ay umupo siya kasama ni Chang na sinasabi sa kanya na ipinaalala nito sa kanya ang isang matandang kaibigan. Nilinaw niya na hindi ito basta-bastang kaibigan at inaakala nitong aaminin na niya na gusto niya ito ngunit sa halip ay sinabi niyang parang kapatid niya ito. Kinabukasan sa kaarawan ng lola ni Joe nagpakita si Chan at pabirong pinagtatawanan ang kanilang mga kasuotan. Sa sandaling iyon dumating si Tang isang childhood friend ni Sai at Joe na mas matanda ng 2 taon na nakasuot ng kaparehong damit ni Chan. Isang aksidente ang sumunod at tumagas ang katas kay Tang na inakusahan si Chan na sinasadyang gawin ito. Sinimulan din siyang kausapin ng kapatid ni Joe nang walang pakundangan kaya nagalit si Sai kinuha niya si Chan at umalis. Nag-aalok si Sai na dalhin siya sa isang lugar na masaya bago bumalik sa dorm kaya naglalaro sila ng basketball. Hindi sinasadyang nataman ni Chan si Sinang bola sa mukha at ipinakita niya sa kanya kung paano maglaro. Pagkatapos maglaro inamin ni Sai na bihira siyang maging sarili dahil kailangan niyang panatilihin ang isang tiyak na imahe sa harap ng mga tagahanga ngunit sa kanya malaya siyang maging totoo. Noon lang nakarinig sila ng ingay at tinutokso siya ni Sai na sinasabing baka daga iyon na nakakatakot sa kanya kaya tumalon siya sa likod nito. Pagkatapos ay nakahanap sila ng isang pusa at sinabi niya sa kanya na amponin niya ito. Kinabukasan sa klase ini-sketch ni Chan si Si ngunit nang makita niya ito kinuha niya ang kanyang notebook at tiningnan ang mga guhit. Nag-aalala siya na malalaman niyang siya ang nagpo-post ng mga ito online at mabilis na sinasabing kinokopya lang niya ang mga drawing. Maya-maya tinawag siya ng guro sa opisina kung saan naghihintay ang kanyang lolo. Nang makita siya pinagalitan niya siya para sa kanyang hitsura at pananamit na sinasabi sa kanya na dapat siyang umuwi kasama niya. Nakipagkasundo siya sa kanyang lolo sinabing sasali siya sa isang paligsahan sa kagandahan sa kolehiyo. Kung matalo siya babalik siya sa kanyang ngunit kung manalo siya maaari siyang manatili. Ang kanyang lolo ay nag-aatubili na sumang-ayon. Pumunta si Chan para magparehistro para sa paligsahan ngunit kinukutya siya ng mga tao. Pagpasok niya sa klase ang kanyang mga kaklase ay nagpapasaya sa kanya na naghihikayat sa kanya na manalo. Hiniling ni Chan kay Si na sumulat ng isang kanta para sa kanyang itanghal sa paligsahan ngunit tumanggi siya. Pagkatapos kinausap niya si Joe at sinabi sa kanya na mayroon siyang lihim na ibabahagi. Nang maglaon nang magkita sina Sai at Joe tinanong ni Sai si Joe kung ano ang sinabi sa kanya ni Chan. Sumagot si Joe na hiniling niya sa kanya na tulungan siya sa paligsahan na nagseselos kay Si. Habang tinutugtog ni Joe ang kanyang tune itinuturo ni Sai na mali ang pagtugtog ni Joe at siya mismo ang pumalit sa pagtugtog nito. Kinabukasan sinamahan ni Sai sina Chan at Joe para sa pagsasanay ngunit tila naiinis siya. Habang nag-eensayo sila may nagpaalam kay Joe na bilang presidente ng student council hindi nararapat para sa kanya na tulungan si Chan at nagreklamo ang mga estudyante.
Sinabi ni Joe kay Chan na maaaring may ibang makakatulong sa kanya kaya pumunta siya kay Sai at humingi ng tulong sa kanya. Tumanggi si Si ngunit lihim na umaasa na magmakaawa siya sa kanya. Sa araw ng paligsahan nagulat si Chan nang makitang tinutulungan siya ni Si sa pamamagitan ng pakikipaglaro sa kanya. Pagkatapos nilang matapos tumabi siya sa kanya at sinabing maganda siya. Bagamat mahusay siyang gumaganap hindi siya nanalo at napansin niyang nagpalitan ng tingin sina Si at Chan. Nalungkot si Chan nang malaman niyang ang kanyang lolo ay namagitan sa kanyang pagkawala. Kinabukasan inayos ni Chan ang kanyang mga gamit para makauwi ngunit nag-message sa kanya ang kanyang lolo na nagsasabing nanalo talaga siya at maaaring manatili sa kolehiyo. Nang maglaon nalaman ni Chan na may ipinag-uutos na 2 araw na paglalakbay sa paaralan sa katapusan ng linggo ngunit may naka-schedule siyang shoot. Habang tahimik na nakikipag-usap sa telepono sinusubukan ni Sai na mag-eavesdrop ngunit hindi niya maintindihan ang kanyang sinasabi. Tinanong niya ang guro kung maaari niyang laktawan ang biyahe ngunit tinanggihan ang kanyang kahilingan. Pagkatapos ng kanyang shoot inalok siya ni Sai na sumakay sa biyahe kaya sumama siya sa kanya. Nang makarating sila nagtanong si Si tungkol kay Chan at sinabi niyang huli na siya dahil sa trabaho at sasali sa ilang sandali. Nag-aalala sinabi ni Si na hahanapin siya. Binago ni Chan ang kanyang hitsura para kamukha ni Chang at nakipagkita kay Si. Bagamat masakit ang kanyang binti kapag tinanong ni Si kung ano ang nangyari sinabi niya sa kanya na pinilipot niya ang kanyang bukong-bukong. Sinabi sa kanya ni Si na ipapakilala niya siya kay Chang. Nang tumingin sila naglakad-lakad siya. Nagpa siya si Si na hanapin siya hindi alam na nagpapalipat-lipat si Chan sa kanyang 2 katauhan. Sinundan siya ni Joe at sinabi sa kanya na alam niya ang lahat. Ipinaliwanag niya na dumating siya sa kolehiyo upang maghanap ng impormasyon tungkol sa kanyang ama at nangako si Joe na tutulong. Mamaya bumalik kasama si Sai at ang iba pa nagtanong si Sai tungkol kay Chang at sinabi ni Joe sa kanya na natutulog siya at hindi dapat istorbohin. Ang mga mag-aaral pagkatapos ay nagtitipon upang panoorin ang mga bulalakaw. Nadulas si Chan at nahulog sa dalisdis ng bundok at sinubukang bumaba ni Joe para iligtas siya. Pagdating nila nakaramdam ng pananakit ng ulo si Chang at sinabi sa kanya ni Si na mayroon siyang bahagyang bukol. Sinabi niya dito ang kanyang nararamdaman na may gusto talaga siya sa kanya at tumugon naman si Sai na ganun din ang nararamdaman niya para dito. Tinanong niya siya mula noong at siya ay tumugon mula sa simula. Idinagdag ni Sai na comfortable siya at kaya niyang nasa tabi niya ito at talagang nagseselos siya sa tuwing nakikita niya itong nakikipag-usap sa ibang mga lalaki. Narinig ito ni Joe iniisip na maganda siya ngunit naniniwala siyang hindi siya makakasama. Babanggitin na ni Sai ang nararamdaman ni Joe nang pumasok si Joe at pinutol ang usapan. Kinabukasan sinabi ni Joe kay Sai na maagang umalis si Cheng dahil masama ang pakiramdam. Tinanong ni Sai si Cheng kung bakit hindi siya pumasok sa kolehiyo at ipinaliwanag niya na masyado siyang may sakit para pumasok. Nag-aalok si Sai na bisitahin ang kanyang dorm ngunit sinabi niya sa kanya na hindi ito limitado sa mga lalaki. Hindi napigilan itinago ni Sai ang kanyang sarili bilang isang babae at pumasok sa kanyang dorm kung saan napansin niya ang bukol sa kanyang ulo. Tinatanong niya kung paano nangyari at sinabi niyang nataman niya ang kanyang ulo habang natutulog. Sa sandaling iyon pumasok ang isa pang batang babae at nakita ang isang lalaki sa silid hindi niya namalayang si Sai iyon. Nagsimula siyang sumigaw dahilan para habulin siya ng buong dorm kahit na hindi siya mahuli. Kinabukasan kumalat ang balita sa buong kolehiyo na may isang pervert na nakadamit ng babae sa dorm ng babae. Nang maglaon tinawag si Cheng sa opisina ng guro kung saan ipinaalam sa kanya ng kanyang guro na namatay ang kanyang ama sa parehong aksidente na kumitil sa buhay ng kanyang ina habang sinusubukan nilang tumakas. Nalungkot tinawagan ni Cheng ang kanyang lolo at sinabi sa kanya na nalaman niya ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Inamin ng kanyang lolo na itinago niya ito sa kanya para sa kanyang kapakanan ngunit nananatili siyang balisa at lumuluha. Hinahanap siya ng mga kaibigan ni Cheng at nang makita siya ibinahagi niya ang kanyang natutunan at sinabing wala ng dahilan para manatili pa siya sa kolehiyo. Hinihikayat siya ni Sai na manatili na nagpapaalala sa kanya na hindi siya nag-iisa. Nang maglaon binibigyan nila siya ng mga file ng mga mag-aaral upang ayusin ngunit pumasok si Joe at sinabing gagawin niya ito para sa kanya.
Habang sinusuri ang mga file na pagtanto ni Joe na ang kanyang kaarawan ay kinabukasan kaya sinurpresa siya ng isang maliit na pagdiriwang kasama ang kanilang mga kaibigan. Pagkatapos ay sinabihan ni Joe ang lahat na sundan siya para sa isa pang sorpresa na hinihiling sa kanila na maghintay ngunit kapag bumalik siya wala na sila. Umupo ng magkasama nagsimulang umiyak si Cheng na aalala ang kanyang mga magulang at ibinigay ni Sai sa kanya ang kwintas ng kanyang ina bilang regalo sa kaarawan na hinihiling sa kanya na alagaan itong mabuti. Nakikita ito ni Joe at naramdaman niyang iniwan siya pakiramdam niya nagiging extra siya sa buhay nila. Kinabukasan nalaman ni Joe na si Sai ay nagdiwang ng kaarawan ni Cheng kasama niya. Nasaktan pinuntahan niya si Cheng at nakipag-away halos sampilan siya. Pumasok si Sai hinawakan ang kamay ni Joe at pinagalitan siya. Pupunta siya at kapatid niya pala. Sinabi niya sa kanya na mula nang pumasok si Cheng sa kanilang buhay malayo na si Shi at hindi maganda ang pakikitungo sa kanya. Kaya pinuntahan niya si Lin at sinabihan itong layuan si Shi. Nang makita niyang suot ni Cheng ang kwintas ni Shi hinubad niya ito na naging sanhi ng pagkahulog ni Cheng sa hagdan na nasugatan ang kanyang leeg. Sa ospital nalaman ni Shi na si Lin ang may pananagutan sa nangyari. Hinarap niya si Lin at nag-away sila. Sa scuffle isang tangke ng helium ang natomba at kapag nakahinga si Sai ng malaking halaga ng helium masama ang pakiramdam niya at nagsimulang maalala ang aksidente. Nagmamadali siyang harapin muli si Lin at sinubukan ni Cheng na protektahan siya. Nahuhulog silang magkasama at nasaktan si Cheng sa proseso. Hiniling niya kay Shi na tulungan siya ngunit nabigla pa rin siya sa aksidente at iniwan siyang tumakbo palayo. Nang maglaon bumisita si Cheng sa ospital at hinanap si Lin. Nang matuklasan niyang may gusto si Cheng kay Lin pinahiya niya ito sa pamamagitan ng pagbanggit na siya ay mahirap. Galit na pinagalitan siya ni Cheng at pinaalis. Pagkatapos umupo si Cheng kasama si Joe na nalaman na hindi pa umuuwi si Shi mula ng ma-accident. Tinanong siya ni Joe kung may kakaibang nangyari at sinabi niya sa kanya ang tungkol sa paglanghap ni Sai ng maraming helium na nagpapababa ng antas ng oxygen. Ikinonekta ni Joe ang mga tuldok at iminumungkahi na maaaring naaalala ni Sai ang aksidenteng kinasangkutan ni Xinyu kapatid ni Lin na namatay. Ang paghahayag na ito ay nag-udyok sa kanila na hanapin siya. Natagpuan nila si Shi sa parehong lugar kung saan sila magkasama noon. Nakaupo si Cheng sa dorm inaalala ang lugar na iyon at kalaunan ay tumungo doon kung saan nahanap niya si Sai. Tinatanong niya kung bakit hindi niya sinasagot ang mga tawag niya o kinakausap siya. Ipinahayag niya na kung hindi siya mahalaga sa kanya aalis siya. Nang siya ay tumalikod upang pumunta hinawakan ni Sai ang kanyang kamay na sinasabi sa kanya na manatili sa kanya. Tinatanong niya kung bakit siya iniwan at tumakas sa halip na tulungan siya. Nagbukas si Sai tungkol sa pag-alala sa aksidente. Ipinaliwanag niya na habang nagmamaneho siya pauwi nagmamadali siya at nang subukan niyang huminto na pagtanto niyang nasira ang preno. Bumagsak sila sa tubig at namatay siya. Nakikiusap siya na manatili siya palagi dahil ayaw niyang mawalan muli ng mahalagang tao. Nang maglaon binisita ni Shi si Cheng sa ospital at humingi ng paumanhin. Si Lin na kailangang gumamit ng banyo ay humingi ng tulong kay Sai at tinulungan niya siya. Pagkatapos ay nakatanggap si Sai ng tawag mula sa kanyang manager na nagpaalam sa kanya tungkol sa isang commercial shoot sa beach. Sinabi ni Lin kay Cheng na nagmula sila sa magkaibang mundo at hindi dapat magkalapit sa isa't isa. Sinubukan ni Shi na pagtagumpayan ang kanyang takot sa tubig ngunit nagpupumiglas. Pumasok si Cheng at sinabi sa kanya na tutulungan niya siya. Sinasabi niya sa kanya na sa tuwing iniisip niya ang tungkol sa isang bagay na gusto niya dapat niyang ituon ito. Sinimulan niyang tulungan siya sa pamamagitan ng pagpapatayo sa kanilang dalawa sa isang fountain at pagsasayaw. Para sa susunod na hakbang dinala niya siya sa isang swimming pool at para sa huling hakbang tumungo sila sa dalampasigan. Sa una siya ay natatakot ngunit nang siya ay nahulog sa tubig siya ay sumugod upang iligtas siya. Matapos siyang hilahin palabas ay nahimatay siya. Nang magkamalay siya napadpad siya sa ospital kasama siya sa tabi niya. Siya ay labis na nag-aalala kay Cheng at patuloy na nagtatanong tungkol sa kanya. Pumasok ang kanyang manager at tiniyak sa kanya na okay lang si Shi at nag-iwan sa kanya ng mensahe. Sa tala ipinaliwanag niya na masama ang pakiramdam ng kanyang lolo kaya kinailangan niyang maglakbay.
Pakiramdam niya ay hindi siya mahalaga, siya ay nabalisa at umalis. Nagpa siya si Shi na bisitahin ang isang sa unang pagkakataon at tumakbo kay Lin. Samantala nakaupo si Cheng kasama ang kanyang lolo at nalaman na wala talaga itong sakit. Ginawa niya iyon para lang makita siya. Hinihiling niya sa kanya na sabihin sa kanya kung ano ang nangyari sa kanyang mga magulang. Ibinunyag niya na hindi niya sinang-ayunan ang kanilang kasal kaya tumakas sila at bumalik sa lungsod upang magpakasal. Isang aksidente ang naganap ilang sandali matapos siyang ipanganak na humantong sa agarang pagkamatay ng kanyang ina. Ang kanyang ama ay nahulog mula sa isang bangin at hindi nila mahanap ang kanyang katawan. Tinatawagan siya ni Shi, sinasabing papunta na siya at hiningi ang kanyang address para bisitahin siya. Sumagot ang kanyang lolo at nagbibigay ng direksyon patungo sa kanilang tahanan sa nayon at sinabing ipapakita niya sa kanya ang totoong mukha ni Shi. Pagdating ni Shi, binati niya ito ng mainit. Gayunpaman habang nasa bahay niya sila, bumagsak ang bubong na nagudyok sa kanyang lolo na hilingin kay Shi na ayusin ito. Sa kolehiyo maraming bagay ang dala ni Cheng at sinubukan ni Lin na tulungan siya ngunit tinalikuran niya ito at lumayo na ikinadismaya niya. Dinala ng kanyang lolo si Shi sa isang kapirasong lupa upang magtanim ng ilang mga pananim at sinabihan si Cheng na maghanda ng hapunan habang wala sila. Pagbalik nila nakakita sila ng usok na nagmumula sa bahay na nag-iisip sa kanila na may sunog ngunit tiniyak niya sa kanila na tapos na siyang magluto. Dumating ang kanyang kaibigan na kasuot ng tradisyonal na damit nayon at ipinakilala ang sarili kay Shi bilang matalik niyang kaibigan. Nagulat si Cheng at sinabi sa kanya na hiniling sa kanya ng kanyang lolo na magbihis ng ganito. Umupo sila para kumain pero mukhang hindi nakakatakam ang pagkain. Kapag natikman ito ni Shi, iginiit niya na talagang masarap ito. Nakita namin si Nai na sinusubukang lumapit kay Shi na ikinainis ni Cheng. Maya-maya mamasyal sila at pinaalalahanan siya nitong alagaan ang kaibigan. Pagkatapos nakahanap sila ng papel na eroplano at pinalipad ito na nagpapasaya sa kanya. Ibinahagi niya na bilang isang bata siya ay madalas na nagpapalipad ng mga eroplanong papel kasama ang kanyang ina at ama at iyon ang tanging alaala niya sa kanila. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Shi na siya ay napakahalaga sa kanya at na natatakot siyang mawala siya. Inamin niya na mayroon siyang nararamdaman para sa kanya na iniwan si Cheng na naguguluhan at hindi sigurado kung paano tutugon. Nang hahalikan na siya nito, pinutol niya ang mga ito at naglakad palayo. Habang naglalakad sila, binanggit niya na sinubukan niyang lumapit kay Shi para malaman kung mabuting tao ito. Noong gabing iyon nakaupo sina Shi at Cheng at ipinahayag niya na hindi niya alam kung paano siya tutugon tungkol sa kanyang nararamdaman para sa kanya. Sinabi niya sa kanya na kailangan niya ng ilang oras upang mag-isip at babalikan siya. Kinabukasan nagising si Cheng at nakita niya si Shi na nag-aayos ng kuryente. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanya na kailangan niyang pumunta sa South Korea para sa kanyang album. Nang maglaon ng magising ang kanyang lolo, sinabi nito sa kanya na gusto niyang malaman ang katotohanan tungkol kina Shi at Cheng. Kinabukasan nag-college si Cheng at hinihintay si Cheng. Nilapitan siya ni Lin at binanggit na nagpareserba siya ng pwesto sa isang restaurant para makakain sila. Tinanggihan niya ang kanyang alok ngunit nang dumating si Cheng at sinabing nagugutom siya, sumang-ayon sila kay Lin. Nang magtungo si Cheng sa banyo sa restaurant, sinundan siya ni Lin at ipinahayag na alam niyang apo ng isang negosyante si Shi. Binyantaan niya ito, sinabing kung hindi niya layuan si Shi, ilalantad niya ang lahat sa media na sisira sa career ni Shi. Kapag tinanong siya nito kung bakit niya ito ginagawa, sinabi niyang hindi karapat-dapat si Shi sa kanyang pagmamahal. Pagkabalik ni Shi mula sa kanyang paglalakbay at pagbisita sa kolehiyo, pakiramdam niya ay hindi siya pinapansin ni Cheng. Tinanong niya ito kung bakit at ipinaliwanag ni Shi na kailangan niya ng oras para mag-isip tungkol sa mga bagay-bagay bago siya bigyan ng sagot. Ito ang nagpapasaya kay Shi pero nilinaw niya na naniniwala siyang mas mabuting maging magkaibigan na lang sila. Umalis si Shi at tuluyan na siyang umiyak. Kinabukasan sa klase, sinabi sa kanya ni Shi na may naglabas ng parehong kanta na ginawa niya kamakailan at inaakusahan siya ng mga tao na nagnakaw ng melody. Nakita namin si Shi sa isang konsyerto at dumalo si Cheng para suportahan siya. Pagkatapos ng konsyerto, umuwi siya at isinasaalang-alang na tawagan si Cheng ngunit sa huli ay nag-aalangan.
Nilapitan ng press ang manager ni Shi at binanggit na patunayan nila ang inosente ni Shi sa loob ng 3 araw at nakatakdang maglabas si Shi ng bagong kanta. Nalaman ni Cheng kung saan ipinalabas ang kanta na malapit sa unibersidad. Hiniling niya kay Joe na sumama sa kanya upang mag-imbestiga. Pumunta sila sa isang cafe, kumikilos na parang mga detective at humiling ng listahan ng mga customer. Nakita nila ang pangalan ni Lin sa listahan. Hinarap ni Cheng si Lin, sinasabing alam niyang siya ang nasa likod ng lahat ng ito. Inamin niya na tama siya, ngunit sinasabing wala siyang anumang patunay. Iginiit niya na makakahanap siya ng ebidensya at isisiwalat ang katotohanan. Pagkatapos ay pumunta si Cheng sa bahay ng batang lalaki na kumanta ng kanta at nag-alok sa kanya ng pera kapalit ng pagsasabi nito sa press na ninakaw niya ang melody kay Shi. Sinabi niya sa kanya na lahat ay naitala at magagamit niya ang pag-record para sirain si Shi. Bilang tugon, sinuntok niya ito, kinuha ang recording at tumakbo palayo. Pinuntahan niya si Lin at sinabi sa kanya na alam niyang ninakaw nila ang kanta at mas mabuti kung magtapat sila at magpahayag ng pagsisisi. Iniwan siya ni Lin at umalis. Nalaman ng ama ni Shi kung ano ang nangyari at kinausap siya, sinabing pinahahalagahan niya ang kanyang talento at hindi niya dapat hayaang masira siya sa sitwasyong ito. Sinabi niya kay Shi na para magsulat ng isang kanta dapat niyang isipin kung ano ang pinakamamahal at pinapahalagahan niya, pagkatapos ay bigyan siya ng regalo. Nang lumipas ang 3 araw, nagtitipon ang mga mamamahayag sa BIC na naghihintay sa bagong kanta ni Shi. Late dumating si Shi sa press conference at ang kanyang ama at mga kaibigan ay sabik na nanonood ng broadcast. Sa wakas ay pumasok si Shi at sinabi sa lahat na isinulat niya ang kanta para sa isang espesyal na tao sa kanyang buhay. Ginagawa niya ang kanta at gustong-gusto ito ng lahat, inilalantad kung sino talaga ang nagnakaw ng melody. Pagkatapos sinabi niya kay Cheng na para sa kanya ang kanta. Nang malaman ni Shi na inatake si Lin ng mga tagahanga, pumunta siya upang protektahan siya. Tinakpan ang kanyang mukha upang walang makakilala sa kanya. Tinanong ni Lin kung bakit niya ito ginagawa at ang sabi ni Shi ay dahil para silang magkapatid. Nakasandal sila sa isa't isa at nakita sila ni Cheng. Kinabukasan, habang papalapit ang pagsusulit, lahat ng estudyante ay nagtitipon sa silid-aklatan. Nagpaplano sina Cheng at Shi na magkita sa gabing iyon. Pagkatapos ay nakita niya si Shi na nag-aaral sa silid-aklatan at umupo sa tabi niya at magkasama silang nag-aaral. Nang maglaon, sinabi niya kay Joe na gusto niyang ipagtapat ang kanyang nararamdaman kay Shi, ngunit hindi pa niya ibinubunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Pinayuhan siya ni Joe na sabihin sa kanya ang totoo, nagbabala na kapag nalaman ni Shi na nagsisinungaling siya, masasaktan siya ng husto. Umiinom si Cheng hanggang sa halos hindi na siya makatayo at habang tinutulungan siya ni Joe palabas ng bar, may nagpakuha ng litrato sa kanila na magkasama. Kinabukasan pumunta siya sa library kung saan nakita siya ni Shi at hiniling na manatili siya. Nagsimula siyang umiyak, kaya pinunasan niya ang kanyang mga luha at humingi ng tawad sa lahat ng nagawa niya. Habang naglalakad sina Joe at Cheng, inamin ni Joe na mahal niya siya noon. Pero nang malaman niyang mahal niya si Shi, tinanggap niya ito at pinamahalaan ang nararamdaman niya. Sinabi niya sa kanya na maaari silang maging tulad ng mga kapatid at kaibigan, pagkatapos ay niyakap siya. Narinig sila ni Shi at inakusahan siyang nagsisinungaling sa pag-aakalang niloko siya ni Joe. Sinubukan ni Cheng na ipaliwanag na nagkita sila ni Joe para tanungin niya ito kung paano sasabihin kay Shi ang totoo. Sarcastic na sagot ni Shi, kaya ba kayo nagyakapan? Ipinakita sa kanya ang larawan na mayroon siya bilang patunay. Sinabi niya sa kanya na nagsinungaling sila sa kanya at lumayo. Susundan na sana siya ni Cheng, ngunit pinigilan siya ni Joe. Pagbalik niya sa dorm, inihayag ni Cheng ang kanyang tunay na pagkatao. Sinabi sa kanya ni Cheng na naiintindihan niya at dapat ay mayroon siyang mga dahilan para sa lahat. Kinabukasan pumasok si Cheng sa klase at pinukaw siya, tinutulak siyang aminin na napalapit siya kay Shi para sa pera at magiging pag-aari niya ito. Lihim na itinala ni Cheng ang buong pag-amin. Kinabukasan, pagkatapos ng pagsusulit, sinubukan ni Cheng na kausapin si Shi, ngunit sa sandaling iyon pinatugtog ni Cheng ang recording sa mga speaker sa kolehiyo. Nasaktan si Shi, sinabi sa kanya na mahal niya siya at lumayo.
Sinundan ni Joe si Shi at ipinaliwanag na mahal niya si Cheng, ngunit nang malaman niyang siya si Cheng, kontrolado niya ang kanyang damdamin dahil hinding-hindi niya ipagkakanulo ang kanyang kaibigan. Sinabi ni Joe kay Shi na para silang magkapatid, ngunit sinuntok siya ni Kai na nagsasabing wala siyang. Later nakatanggap si Cheng ng email sa account kung saan siya nag-post ng kanyang mga ilustrasyon ni Shi. Ang email ay mula sa manager ni Kai na humihiling sa kanya na gumawa ng karton para sa bagong album ni Shi. Nag-aalala si Cheng na kung matuklasan ni Kai na mayroon siyang pangatlong pagkakakilanlan, siya ay labis na magalit. Nagpa siya siyang makipagkita sa manager ni Shi na kasuot ng maskara upang hindi makilala. Napansin ni Shi ang kwintas na suot niya at napagtantong si Cheng iyon. Galit niyang hinubad ang maskara niya at tinanong kung ilan ba talaga ang personalidad niya. Sinabi niya sa kanya na ipapaliwanag niya ang lahat, ngunit hindi niya ito binigyan ng pagkakataong makipag-usap. Pumunta sila sa isang press meeting kung saan ibinunyag niya na siya ang kanyang assistant, ang kanyang pinakamalaking tagahanga at ang artist sa likod ng mga ilustrasyon. Noong kolehiyo kinukutya siya ng mga kaibigan ni Lin at pinaninindigan siya ni Lin kahit na pinag-aawayan niya ito. Pagkatapos ay nahanap niya si Cheng na umiiyak at inaliw siya na sinasabing magkaibigan sila at paprotektahan niya ito kung may mang-istorbo sa kanya. Kinabukasan sa klase, binabati ng guro si Kai para sa pagtaas ng kanyang mga marka at hiniling sa kanya na pasalamatan si Cheng sa pagtulong sa kanya. Binabati ng guro ang lahat ng isang magandang holiday. Pagkatapos sinabihan siya ng mga kaklase ni Cheng tungkol sa isang alamat. Kung ang isang tao ay tumayo sa tabi ng orasan sa kolehiyo, magtapat ng kanilang tunay na damdamin at magsalita mula sa puso, ang kanilang nais ay matutupad. Pumunta siya at sinabi sa kanya na nangako siya na hindi niya mamahalin ang babaeng mahal ni Kai. Ipinaliwanag niya ang lahat at nagkasundo sila. Pagkaraan, pumunta siya sa tore ng orasan at nais niyang ibalik ang oras. Noon lang narinig niyang may nagsasabing dapat siyang ikulong sa kwarto magpakailanman. Natakot siya, ngunit ito pala ay si Kai na nagsasabi sa kanya na mahal niya siya, Chin man siya o Cheng, at hinalikan siya nito. Pag-uwi ni Shi, kinausap niya si Chin, ngunit pagkatapos ay tumawag ang kaibigan niyang si Ting at sinabing nagbabakasyon siya at nagpaplano sila ng beach trip sa pagtatapos ng linggo kasama ang buong grupo. Inaanyayahan niya itong sumali na palihim itong nakipag-ugnayan kay Zinyaw. Sumang-ayon si Shi at lahat sila ay umalis para sa paglalakbay. Nagulat lamang na makitang kasama nila si Cheng. Nagpa siya silang maglaro ng volleyball na nagkahiwalay ang mga koponan. Sa panahon ng laro, aksidenteng natama ni Shi ang bola kay Cheng na nakaramdam ng inggit. Sumang-ayon ang mga batang babae na ay target si Kai gamit ang bola na pinamamahalaang tamaan siya ng maraming beses. Mabilis niyang napagtanto na sinasadya nila ito, itinigil ang laro at isinantabi si Cheng para sabay na umalis. Nang maglaon ng gabing iyon, pabirong sinabi ni Cheng na kailangan nila itong parusahan dahil sa pagkatalo nito sa laro at ang parusa ay dapat na boyfriend niya ito. Ipinagtapat nila ang kanilang nararamdaman sa kanilang mga kaibigan at sinabi sa kanya ni Cheng na mahal niya siya at nangako itong lagi siyang aalagaan. Sumagot si Shi na hindi naintindihan ni Shi. Ang ibig niyang sabihin ay palagi niya itong aalagaan bilang kapatid. Nasaktan, umalis si Cheng at tumungo sa kanyang silid at sinundan siya ni Shi. Sinabi sa kanya ni Cheng na kung wala si Shi sa kanyang buhay, walang dahilan para magpatuloy siya. Maya-maya, habang nag-iisa siya sa kwarto niya, hindi siya sumasagot kapag tumatawag o nagbukas ng pinto si Ting. Si Shi at ang iba pa ay pumunta sa kanyang silid, pumasok at nakita ang tangkang pagpapakamatay ni Shi. Isinugod nila siya sa ospital. Kinabukasan, tumawag ang lolo ni Cheng para sabihing masama ang pakiramdam niya. Tiniyak niya sa kanya na sasakay siya sa unang flight upang makita siya, sinabi kay Shi at tumungo sa kanyang paglalakbay. Habang nakaupo si Shi sa tabi niya, lumapit si Cheng para kausapin siya. Sinabi niya sa kanya na nagtangka si Ting na magpakamatay dahil sa kanya at hindi niya gugustuhing mamatay siya dahil siya lang ang mayroon ang kanyang pamilya. Sumagot si Shi, sinabing mahal niya si Cheng at hindi niya kayang magmahal ng iba. Nang maglaon nang umuwi si Shi sa bahay, nakatanggap siya ng tawag na humihiling sa kanya na pumunta sa ospital. Pagdating niya, nalaman niyang sinubukan na naman ni Ting na magpakamatay.
Ibinigay niya sa kanya ang isang sulat mula sa kanya at sinabi ng ina ni Ting na bagaman hindi nila siya sinisisi pagkatapos ng kanyang kamatayan hindi niya kayang mawala din ang kanyang anak. Lumabas ang doktor at sinabi sa kanila na nagawa nilang iligtas siya sa pagkakataong ito ngunit magiging mahirap kung may susunod pa. Sinabi ng nanay ni Ting kay Shi na hindi na niya ito maaaring iwan muli at dapat siyang magtakda ng petsa na darating at formal na mag-propose. Samantala sa bahay ni Cheng ipinaalam sa kanya ng isang doktor na lumala na ang kalusugan ng kanyang lolo at hindi na niya kaya ang stress sa trabaho. Sinabi ni Cheng sa kanyang lolo na siya na ang bahala sa pagpapatakbo ng negosyo. Nasa opisina siya kausap si Shi na nagsasabi sa kanya na ang kanilang relasyon ay nakakasakit sa mga nakapaligid sa kanila at kailangan nilang maghiwalay. Pumayag siya at ibinaba ang tawag iniwan si Shi na umiiyak. Nang magkamalay si Ting nakita niya si Shi sa tabi niya at niyakap siya na sinasabi sa kanya na hanggat kasama niya ito hindi niya sasaktan ang sarili niya. Si Cheng ay nanaginip na si Shi ay nagpakasal sa iba at siya ay nagising na nagulat. Nakakita siya ng mensahe mula kay Shi na humihingi ng paumanhin para sa pinsalang na idulot nito sa lahat ng tao sa paligid niya at humihingi ng tawad sa kanya. Pumunta si John kay Shi at dinalhan siya ng imbitasyon sa kasal. Sinabi niya kay Shi na hindi siya dapat pakasalan kung hindi niya ito tunay na mahal at na mali niya si Cheng. Sinagot ni Shi na minsan na niyang nasaktan ang pamilya ni Cheng at ayaw niyang madagdagan pa ang sakit. Sa isang press conference para sa kanyang bagong album kung saan idinisenyo ni Cheng ang pabalat isang mamamahayag ang nagtanong kay Shi tungkol kay Cheng at kinakabahan niyang sinabi na ang pakikipagtulungan sa kanya ay mabuti. Samantala si Ting ay pumipili ng damit pangkasal at nakita siya ni Shi. Iminumungkahi niyang makipagtipan kay Shi ngunit sinabi sa kanya ni John na si Cheng ang mahal ni Shi hindi siya. Pagkatapos ay tinawagan ni Shi si Cheng humingi ng tawad at sinabing hindi niya kayang saktan ang sarili niya dahil sa kanya. Sinabi niya sa kanya na nagpasya siyang pumunta sa pakikipag-ugnayan. Tumugon si Cheng sinabihan siyang itigil ang paghingi ng tawad para hindi siya magmukhang hindi sigurado sa kanyang desisyon. Sinabi niya sa kanya na nakapili na siya at kailangan na siyang alagaan. Nagpaalam sila binaba ang tawag at pareho silang nagsimulang umiyak. Pagkatapos ay namamasyal si Shi binisita ang lugar kung saan siya unang nakilala. Habang siya ay gumagalaw ang mga alaala ng kanilang pinagsamahan ay bumabagabag sa kanyang isipan. Kinabukasan kinausap siya ng lolo ni Cheng sinabing sinusuportahan niya ang anumang desisyon na gagawin niya ayaw nang maulit ang mga pagkakamaling nagawa niya sa kanyang ina. Dumating ang araw ng kasal at pagpasok ni Ting sa simbahan ibinalita niya na si Shi ang kanyang mapapangasawa. Naglabas siya ng card mula sa kanyang album na nagbibigay sa kanya ng karapatang hawakan ang kanyang kamay sa loob ng 5 segundo. Pagkalipas ng oras pabirong sinabi sa kanya ni Cheng na marami pa siyang mga card na iyon at pagkatapos ay ibinaba niya ang mga ito sa paligid niya. Si Shi gayunpaman ay nagsalita na ipinahayag na mahal niya si Cheng at hindi niya kayang magsinungaling sa kanyang sarili kay Ting o sa iba. Hinawakan ni Shi si Cheng sa kamay at sabay silang tumakbo palabas. Naiwan si Ting sa pagkabigla at kalaunan ay sinabihan siya ni John na huwag malungkot sa isang taong hindi siya mahal at tinitiyak sa kanya na makakahanap siya ng ibang tao na tunay na nagmamalasakit sa kanya. Samantala nagpasya si Cheng na lumikha ng isang libro tungkol kay Shi na nagdodokumento ng kanyang mga salita at iniisip. Nakita namin sina Lin at Cheng na bumalik mula sa kanilang unang petsa sa pelikula at kinabukasan sa kolehiyo pinagtatawanan ng 2 babae si Cheng. Narinig sila ni Lin at pumasok ipinagtanggol siya. Nang maglaon nakita niya siya sa silid aklatan inamin na marami siyang pagkakamali at hinawakan ang kanyang kamay tinanong kung magiging girlfriend niya ito. Pumayag siya. Sa unang araw ng bagong taon ng pasukan nagpasya si Cheng na pumunta sa kanyang natural na hitsura. Hinahangaan siya ng lahat sa kolehiyo at nakita siya ni Shi na nakakaramdam ng matinding selos. Nang hindi niya namamalayan nagsimula siyang magsalita ng malakas na nakakuha ng atensyon ng buong klase. Kapag nasa field na sila mamaya maraming tao ang nagkukumpulan sa paligid ni Shi ngunit napagtanto niyang nandoon sila para magbigay ng mga regalo para kay Cheng na humihiling sa kanya na ipasa ang mga ito. Napansin din niya ang isang malaking grupo ng mga tagahanga sa paligid ni Cheng kaya iniabot niya rito ang mga bulaklak na mayroon siya at umalis.
Pagkatapos ay hiniling ni Shi kay Cheng na bumalik sa pagsusuot ng kanyang salamin at pagbibihis tulad ng dati. Kinabukasan pumayag siya at ipinagpatuloy ang dati niyang hitsura. Habang magkasama silang naglalakad, may isang taong nagbigay sa kanya ng kakaibang tingin na ikinabahala niya ng mapagtanto niyang hindi siya kaakit-akit sa kanyang natural na estilo. Upang pasayahin siya, nagsuot din ng salamin si Shi na nagbibiro na ngayon ay wala na ring makakakilala sa kanya. Nanonood sila ng sine at nanonood ng horror film. She tells him, kung natatakot ka, hawakan mo lang ako at paprotektahan kita. Ngunit sa sandaling magsimula ang pelikula, si Cheng na ang kumapit ng mahigpit kay Shi. Nang gabing iyon, nalaman nilang may mga tsismis tungkol sa pagiging malapit lang ni Cheng kay Shi dahil sa kanyang hitsura. Si Cheng determinado ay nagsabing patunayan niya ang kanyang sarili. Kinabukasan nagsimulang magtrabaho si Cheng bilang isang taekwondo instructor para sa mga bata. Ngunit hindi niya makontrol ang mga ito kaya huminto siya. Pagkatapos ay sinubukan niyang magtrabaho bilang tagapagturo ng ballet, ngunit hindi rin nagtagumpay doon. Umupo siya kasama si Shi, nakaramdam ng pagkatalo at sinabi sa kanya na nabigo siya. Nang maglaon, binisita ni Lin si Cheng sa kanyang pinagtatrabahuan at sinabi sa kanya na hindi niya kailangang magtrabaho at nagbiro na may binili pa ito sa kanya na ikinainis niya. Nilinaw niya na nagbibiro lang siya at iniabot sa kanya ang artbook ng kanyang ama na nagmumungkahi na marahil ay namana niya ang kanyang talento. Dahil sa inspirasyon, nagpasya si Cheng na ituloy ang sining bilang kanyang layunin. Nagpatuloy siya upang mag-apply para sa isang trabaho bilang isang ilustrador sa isang kumpanya. Pagkalipas ng 6 na buwan, sinabi sa kanya ng manager ni Shi na nabigyan siya ng pagkakataong pumunta sa US para magtrabaho sa isang album at posibleng makasama siya ni Cheng. Nakipagkita si Shi kay Cheng ngunit hindi binanggit ang kanyang balita. Nang maglaon, habang nakaupo sila ni John, dumating ang press at tinanong si Shi tungkol sa mga posibleng plano niya sa paglalakbay. Hinihiling niya sa kanila na huwag magkalat ng tsismis dahil wala pang kumpirmasyon. Kinabukasan nakatanggap si Cheng ng alok na magtrabaho sa isang kumpanya sa Japan, ngunit tumanggi siya dahil ayaw niyang malayo kay Shi at sinabing maaari siyang maglarawan kahit saan. Sa wakas ay sinabi sa kanya ni Shi na gusto siyang ipadala ng kanyang kumpanya sa US kahit na iniisip pa rin niya ito. Nasasaktan na hindi niya sinabi sa kanya ng mas maaga at nalaman niya mula sa balita na galit siya at lumayo. Kalaunan ay nagpadala siya sa kanya ng voice message na nagsasabing hindi siya galit at hinihikayat siyang pumunta at tuparin ang kanyang mga pangarap. Pumayag si Shi sa biyahe at nakipagkita kay Cheng, ipinaalam sa kanya na aalis siya sa loob ng 2 araw. Hiniling niya sa kanya na sumama sa kanya sa airport, ngunit tumanggi siya na nagmumungkahi na magpaalam sila dito. Niyakap siya nito ng mahigpit at naglakad palayo. Sa kanyang pagpunta sa airport, biglang nagpasya si Shi na huwag umalis at bumalik upang hanapin siya. Samantala si Cheng ay tumungo sa paliparan upang magpaalam pagkatapos ng lahat, ngunit kapag hindi niya ito nakita doon, ipinapalagay niyang umalis ito. Pagkaraan, bumalik siya sa kolehiyo at nakitang naghihintay si Shi sa kanya, kinakantahan siya. Nagtatapos ang serye kay Cheng sa isang masayang relasyon kay Shi. Si Lin ay naging mas palakaibigan at mas nakakasalamuha sa iba. Nakilala ni John ang isang bagong babae na nakakuha ng kanyang mata. Samantala si Cheng at ang kanyang asawa ay tinanggap ang isang sanggol na babae at inilabas ni Cheng ang kanyang unang illustrated na comic book.